Painit na nga ng painit ang sitwasyon sa Kongreso at mas lumalala pa nga ang kalagayan. Ayon sa mga ulat, si Martin Tambaloslos ay unti-unti nang sinisimulang idawit ang ilang kongresista sa kanyang mga katarantaduhan at tila ba inilalagay na rin sa alanganin ang kanilang reputasyon. Ipinapahayag ng ilan na nakakasuklam isipin na marami pa rin sa politiko ang nagtatanggol sa katiwalian, ano pa man ang kabayaran. Parang hindi raw iniisip ng mga ito ang kalagayan ng taong bayan at tila mas abala pa sila sa pangungulimbat ng pondo kaysa sa pagtataguyod ng kapakanan ng mamamayan. May mga pahayag din na nagpapakita na ang ilan sa mga pulpolitikong ito ay hindi na tumatakbo sa politika upang maglingkod sa bayan kundi mas iniisip ang salapi na maaari nilang makulimbat mula sa kaban ng bayan. Ito'y nagdudulot ng panghihinayang sa tiwala ng masa sa kanilang mga lider, lalo na tila lagi itong nauuwi sa malupit na korupsyon sa ating pamahalaan. Well, isa nga itong katunayan na dapat nating pakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa boses ng masa. Sweldo sa'yo, Fiona. Hindi, no? Ba't di na lang ilagay ni PBBM si Inday sa DSWD at si Sec Gatchalian sa DepEd, mas gusto ata niya mamigay ng ayuda. Okay, eto po, hindi ko po maintindihan kung ano po yung inaangal nila, no? Yung inaangal po nila kay BP Sara dahil namimigay po ng ayuda. At kung ano-ano po pong ginagawa ni BP Sara. Hindi niyo pa po ba narinig mga BBM followers, mga kakamping BBM followers, na meron pong tinatawag na multitasking? Pwede kang DepEd Secretary at the same time Vice President ka ng Pilipinas, at the same time NTFL ka, Vice Chairman ka. Hindi niyo po kasi po, alam niyo kung bakit, no? Kung bakit nyo po binabanatan yan, si BP Sara, hindi naman po dahil sa kapalpakan eh. Ngayon lang po ako nakakita na binabanatan po si BP Sara dahil sa kasipagan. Namigay ka na ng biyaya. Pinangunahan niya yung pamamahagi ng tulong pinansyal. Lahat po ng leader, no? Ito po napupunan natin, no? Lahat po ng leader, ay, thank you po. Ay, naku, maraming salamat kay BP Sara. O kapag hindi po si BP Sara, kunwari po si Congressman Martin Romualdez, pag sila namigay ng tulong, ano po sasabihin? Maraming salamat po, Speaker Romualdez, sa pagbibigay po ninyo ng tulong. Pag namigay po si Pangulong Marcos, ano po sasabihin? Maraming salamat po. Pag si Sara Duterte po, wala ka bang ginagawa sa DepEd? Nakakuha niyo po yung bawal pong magtrabaho si Sara Duterte sa labas po ng DepEd. Vice President po siya ng Pilipinas eh. Yung dati nga pong Vice President, wala namang ginagawa talaga eh. Wala po siyang hinahawakan na department. Wala po siyang additional na trabaho sa NTFL. Wala pong ganun. Kung mamimigay ng lugaw, puring-purin ninyo lahat. Pinupuri ng lahat ng dyaryo, namigay ng maputlang spaghetti. No? Kakaiba po talaga yung dating ng mga Duterte. Lahat po ng gawin ni Tatay Digong, ni BP Sara, babanatan po nila. Natatawa nga ako eh. Di ba? Binabanata naman po yung mga Duterte. 30 years daw mahigit sa panunungkulan sa Davao. Wala raw po na ipatay yung City College. Wala daw na ipatay yung City College, ang tagal daw namumuno. Sabi ko nga,
Bakit hindi nyo sukatin si Tatay Digong na naging presidente? Kasi hindi tayo taga Davao pare-pareho. Maghuhukay pa tayo kung ano yung ginawa ni Tatay Digong sa Davao. Kasi sinabi lang na anong klaseng pinuno yan. No? 3 dekadang namuno sa Davao, wala na ipatay yung City College. Naghanap kayo ng hindi nagawa, tapos babanatan ninyo. Ang tanong ko, bakit hindi nyo banatan sa mga nagawa niya ng presidente siya? Kasi sangkatutak ang ginawa eh. Ano po ba mas importante sa inyo? Yung pagiging mayor niya, yung pagiging presidente. Hindi ko maintindihan talaga, no? Makabanat lang. Buti nga ngayon, bumaha sa Davao, walang bumanat na, anong klase kayong mga Duterte? Bakit bumabaha sa Davao? Naalala niyo po, nung bumaha sa Davao minsan, sinisi yung mga Duterte. Buong kapuluan po, pag pag bumaha sa ibang parte ng Pilipinas, ano po ginagawa ng mga Pilipino? At saka ng mga nasa panunukulan, nagre-raise po sila, no? Ng pantulong dun sa lugar. Wari po, nagkabaha dito sa kung saan man nagkabaha. Mag-aambag-ambaga na. Ito na po ang tulong. Pag bumaha po sa Davao, bakit may baha sa Davao? Bakit may? Hindi, no? Iba po yung standard na gusto nila, no? Alam niyo yun? Ngayon lang po ako nakakita na binabanatan si BP Sara dahil namimigay ng tulong. Wala pa pong nagbigay ng tulong na binanatan eh. Ewan ko. Okay. Punta po tayo sa ibang maliliit na balita muna. Ito po. Sabi ni Jun Jacinto, lagi na to si Jun Jacinto. Ewan ko kung anong papel nito sa buhay. Nag-react po siya sa Radyo Pilipinas, Department of Agriculture. Magtatayo na ng karagdagang cold storage facilities sa 4 na lugar sa bansa. Tignan niyo po yung term ha, magtatayo. Naitayo na po ba? Hindi pa. Dahil magtatayo pa lang. Future pa lang. Magtatayo. Ibig sabihin, hindi pa po naitayo. Pero tignan niyo po kung paano po tong tao na to si Jun Jacinto. Wow naman. Yan ang may plano para sa magsasakang Pilipino. Hindi katulad noon, nakaraan administrasyon ng mga importation ng alam. Malaki nga namang kitaan ng corrupt na official sa importation katulad ng Duterte admin. Wala silang pakialam sa mga magsaka. Ang dami kagad banat sa Duterte, no? Nakukuha niyo po yung pattern. Gumawa lang po ng kapirasong bagay, banat na kagad sa Duterte. Ang sakit eh, pag Duterte supporter ka, wow naman, yan ang plano para sa magsakang Pilipino. Pinuri, wala pang isang sentence, di ba? Kama pa lang eh. Ibig sabihin, kalahating sentence yung puri sa admin. Pero yung banat, putas ang katutak. Hindi katulad nung nakarang administrasyon, mga importation ang alam. Malaki nga naman ang kita ng corrupt na official sa importation, katulad ni Duterte. Wala silang puta. Tanong niyo po, nakatayo na po ba? Pwede po ba bago kayo bumanat? Itayo niyo muna. Puta, plano pa lang eh. Alam niyo kung bakit nangako ng ganyan? Dahil nanghihinayang po ang buong Pilipinas. Ang dami pong bumabanat. Kawawa yung mga magsasaka natin dun sa norte. Napipilitan silang halos ipamigay na lang yung ani nila. Kaya, eto salita pa lang po ito eh. Alam niyo yung ibig sabihin? Salita pa lang yan. Nagsalita lang ng ganyan para kunwari may aksyon na ginagawa. Bumanat na kayo kagad. Tindi, no? Pattern. May konting gawin, banat ng marami sa Duterte.
plano pa lang gawin, bumibira na sa Duterte. Pinaplano nyo pa lang. Ang lupit talaga ng mga mga fans ni BBM. Okay, ito po, DOJ. Dito gulat na gulat ako eh. Hindi po ba kalat na meron ng mga meron ng mga nagsasabi, may congressman si Lagman, merong mga balita sa News 5 na nagkakabigayan. Hindi ko nga alam kung bakit News 5 lang eh. Bakit wala yung ibang network eh. Pero hinala ko diyan kasi News 5, taga News 5 si Rapi Tulfo. Kung News 5 ang papipiliin, sino mas gusto nila maging presidente? Si Martin o si Tulfo? Okay, balik po tayo rito. Sabi ng DOJ, evidence needed for bribery probe. Bago raw sila mag-imbestiga, kinakailangan may ebidensya daw muna. No? Only if and when it gets formal correspondence or evidence from Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III or from others concerned with Department of Justice pursue his call for an investigation on allegations of bribery in the signature campaign to amend the 1987 Constitution. Siguro, no? Siguro po, tama yung procedure nyo. Kung ang concern lang po, halimbawa, isang pamilya lang o isang tao lang yung concern. Di po ba? Ito po buong Pilipinas eh. Kalat na po yung mga video ng TV5. Pwede po, hindi po ba talaga pwede yung DOJ? Pag hindi po kayo nagreklamo, hindi po nila pwedeng aksyonan? Kahit po kalat na, TV5 lang po, nariyan. No? O News 5. Hindi niyo pwedeng ipatawag yung mga reporter ng News 5 na nag-interview dun sa mga nagsabing sila pinangakuan ng ayuda para magkaroon po ng investigasyon. Hindi ko po alam kung bakit Labag ba yun? Wala naman, di ba? Wala naman inaakusang tao. Iimbestigahan nyo lang para may basis kayo for investigation. Further investigation. Kung totoo ba yung okay. Yung sa initial pirma. Punta na po tayo rito sa ating main topic. Ito po, nagugulat ako kay Tulfo Erwin Tulfo, sabi niya rito, House Majority Leader for Communication at Axis Party List Representative Erwin Tulfo naninindigan na walang kinalaman si Speaker Romualdez sa tinutulak na People's Initiative. Pinabulaanan din nito na may planong liderato na gawing regalo kay Pangulong Marcos ang charter change. Okay. Naninindigan siya na walang kinalaman, no? Walang kinalaman talagang, ha? parang kung si Speaker Martin, ha? Anong charter change? Anong People's Initiative? Wala akong alam dyan. Di ba ganun yung walang kinalaman, no? Nalaman niya lang yung sinabi siguro yung Tulfo. Boss, meron ka bang speaker, meron ka bang alam dito sa sa People's Initiative? Ngayon yan, January, ano ba ngayon? January 16 o January 15. Ha? Anong People's Initiative? Kung ganun sana sinagot sa'yo ni speaker, anong tsa-tsa? Wala akong alam dyan. Hindi ba lagi kayo magkasama ni speaker? Alam mo, Erwin Tulfo, no? Reporter ka Hindi ka naman bagito sa pagkuha ng impormasyon. Dati kang reporter, dati kang anchorman. Imposibleng hindi mo nabalitaan. No? Imposible talaga. Maniwala ako sa iyo na hindi mo nabalitaan na may kinalaman si Speaker Romualdez sa charter change. Tinutulak na People's Initiative. Grabe, harap-harapan, ini-interview siya.
Ayan, TV5, GMA, CNN, yung mga ano. Ang sinasabi niya baka sinisiraan lang baka sinisiraan lang si Speaker Martin. Napakinggan namin si Abby. Wala pong nagsasalitang congressman, di ba? Na kami namumuno. Pero sinabi ni Abby, walang kumukontra kay Abby. Pinangungunuhan niya ng mga, di ba? Ng mga congressman. Baka yung 100 pesos na yan, hindi naman talaga benta yan. Pwede mo ba ibenta? Mura. Ang mura naman ng 100 pesos. Sabi ni Mike Abby, baka pamasahe lang daw yung 100 pesos. No? Hindi mo nabalitaan? Sikat na sikat si Jam Magno. Sinabi ni Jam Magno, yung binigay sa inyong ayuda para pumirma ay hindi vote buying. Incentive yun. As a reporter, former anchorman, imposibleng naging congressman ka lang, Congressman Erwin Tulfo, na walang ka na ng interes sa balita. Ibig mo sabihin kung kailan ka naging congressman, tsaka ka nawala ng interes sa balita. Kung kailan ka naging congressman, tsaka ka hindi ko po maintindihan. No? Ewan ko po kung ano po yung Senator Tulfo ay Congressman Tulfo. Pagpaumanhin niyo po, pero panahon na social media ngayon. Kahit itago na ng mga dyaryo lahat, sangkatutak po yung vlogger na pwedeng magpaalala sa inyo. Ngayon po ipapaalala ko sa inyo. Ito po. Hindi ko talaga hindi ko talaga makuha . Ito ang sinabi ni House Speaker, no? Wala daw kinalaman si House Speaker . Ito po ang sinabi ni House Speaker nung December 12, 2024. Kay Pangulong Marcos na rin po. Kasi sabi ni Pangulong Marcos, tutol daw siya sa... Ito po sinabi, House to revive Chacha push in 2024. December 12 po ito sinabi ni Martin. The House of Representatives takes another crack at charter change, etc., etc. Ito po, ang sinabi ni Martin. I believe 2024 will allow us to revisit the whole issue of the Constitution. We'd like to focus very much on the economic provisions, but even to get there, we have to look at the procedural aspects of the amendments of Constitution. No? Sinasabi niya, procedural. Tuloy natin. There might be some initiatives here. May initiatives daw. During the break that would prepare us for the ensuing year. And perhaps what would be our legacy in the 19th Congress, which is to review and revisit the 1987 Constitution. Okay. Okay yan, no? Ito po ang tuloy natin. The last March, the lower chamber approved resolution, etc., etc. Okay. So, however, the resolution has been in the limbo in the Senate. Ayan yung balita. Now, lawmakers are eyeing a people's initiative as another route for charter change. No? Binalita to ng CNN, December 12 pa. Ayan ang linaw. Now lawmakers are eyeing a people's initiative as another route for charter change. A people's initiative, inulit-ulit pa, is one of the three ways to amend the Constitution. So as early as December 12, Erwin Tulfo, Congressman Erwin Tulfo, pinag-uusapan na to, yung charter change. Hindi po inimbento to ng CNN.
Sa interview po to kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez mismo nagsabi na ipupush nila yung charter chains. No? At ayon dito, lawmakers, yung mga congressman, ang nagpupush. Ayan, no? Are-eyeing pala. Tinitignan nila na yung isang way kasi nga na-stuck sa Senate eh. Hindi umabante sa Senate yung pagbabago ng Constitution. 'Di ba? Ayaw ni ng pamunuan ng Senado noon. Ang linaw po eh. Ito po mas malinaw. Baka sabihin, hindi naman sinabi ni Martin eh. Ito po, mas malinaw po to. Hindi. Sa Manila Bulletin naman po. Ayan. House Senior Deputy Speaker, Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales is looking at a people's initiative as the mode that could actually launch charter chains. Kailan po to? December 14, 2023. So sinabi po ng Senior Deputy Speaker sa kanyang interview dito sa Manila Bulletin. Hindi ko alam kung interview, basta balita po ng Manila Bulletin. Na yun po yung inaay nila, natatahakin. People's Initiative. Ano pa ba ang hindi malinaw dyan? No? Magse-search lang po kayo, nasa Google po lahat yan. Congressman Erwin Tulfo, sasabihin nyo walang kinalaman. Deputy Speaker niya to, si Dong Gonzales. Kung wala siyang kinalaman dyan, inawat niya na yan. Sabihin niya, hindi yan yung daan natin. People's Initiative, hindi yan. Yan. Gonzales in a chance interview during the House Reporters Christmas Party. Christmas party pala ng mga reporter ng House on Wednesday, December 13. Alam mo kasi, ang mga senador, ilang con-as na pinasa natin sa kanila. Economic provision, still, wala pa ring movement. Yung previous Congress, marami din na-approve dito kasi resolution ng both houses. So wala pa ring galaw. So hanap tayo ng isang mode. Baka itong People's Initiative, the PI. Sino po nagsasalita? Senior Deputy Speaker. Hindi po pwede yung magsalita nang wala pong basbas ng speaker. Di tinanggal na sana yan sa kanyang pagiging Deputy Speaker. Harap-harapan niyo po ba kami lolokohin na walang kinalaman si Martin? Diyan sa People's Initiative. Nagsalita po siya. January, ipupush nila. Nagsalita si Aurelio nung December pa. People's Initiative. Sasabihin nyo walang kinalaman. Wag po tayong magbulahan. Nung pumalag yung mga tao, nasanay po kasi kayo na hindi po pinapalagan eh. Nagawa nyo, siguro ang isip ng mga yan, nagawa nga natin yung very popular na si Sara Duterte. No? Nagawa nga natin tanggalan ng confidential fund. Very popular pa yun. Eto pa kaya. Kaya nating ilusot lahat yan. Ganun yung mentalidad nila eh. Ng mga congressman. Ngayon po, hindi na po. Kada kilos nila ngayon, binabantayan na. Buhat nung pinakulong nila sa Eric tsaka sino, pumalag na yung mga tao. Teka muna. Ikukontempt nyo, ikukulong nyo na walang kaabog-abog. Pinapalaga na po sila ngayon. Nagbabantay na yung tao rito. Lalo na yung hamon ni dating Pangulong Duterte na ipaliwanag nila kung paano nila ginagastos yung pera nila. Wala ni isang tumalima.
Hindi na uubra yung mga ganyan yun. Tapos, pag nabisto kayo, nagalit siguro, alam niyo po, sa totoo lang, unnecessary yan eh. Hindi po natin kailangan na magkawatak-watak. Eto talagang watak-watak na sila sa bagong unit team. Kasi simula pa lang ng bago nilang unit team. Watak na nga dati sa dating unit team, kagagawan din dito sa House of Representatives dahil pinabura nila yung si Franz Castro. Ngayon naman, yung mga bago nilang ka-unit team na mga dilawan, warak na rin dahil kinantsawan ba naman nila yung EDSA eh. Alam niyo po, mga dilawan, napakasimple lang po mag-isip. Huwag niyo lang tirahin yung EDSA Revolution. Magkakasundo kayo. Simple lang po mga dilawan eh. Banatan niyo yung mga Duterte, magkakasundo kayo. Yun lang yun. Magkakasundo tayo dahil pareho nating kalaban yan Duterte. Pero wag niyong galawin yung EDSA. Doon kasi lahat po ng kanilang glory, lahat po ng kanilang doon po, no? Pag na-expose yung EDSA na hindi dapat, talagang wala na po silang silbi sa kasaysayan. Pag naparealize sa tao na hindi naman importante talaga yung EDSA. Alam nyo, Senator inuunahan ko na, no? Number one ka sa lahat, no? Tapos gaganyanin mo. Simple lang po yan. Simple pa lang po yan. Ang pinakikita ni Erwin Tulfo, kaya niyang gawin ang lahat. Magmaang-maangan. Alam mo, Congressman Erwin, no? Grabe. Lahat ng tao alam na may tsa-tsa at may People's Initiative. Ikaw lang ang hindi nakakaalam. Para lang maipagtanggol mo ang speaker, gagawin mo ang lahat, kahit magmaang-maangan, imposible naman. Alam ko, magna-number one ka dahil gano'n ang mga tao. Pero eto, number one nyo na senador. Harap-harapan yan. Sasabihin mo na ganyan na walang kinalaman si speaker. Sino po maniniwala? Mabuti na rin yun na nagpapakilala kayo kasi magiging senador kayo. Alam na namin yan. Di na mababago yan. Number one kayo sa mga survey. Sa mga survey na wala si Pangulong Duterte, kayo number one. Pero sana naman, no? Sana naman maging tapat kayo sa mga susunod. Simple pa lang yan, no? Wala pang inuusig.